Maria, teka lang. Bakit ganyan ang mga mata mo? Sino bang nanakit sa'yo? Hindi ka namin nakitang ganito dati. Parang may pasal kang mundo. Sabihin mo na kasi, hindi kami alis hanggang hindi mo sinasabi. Oo, Maria Clara. Mas mabigat yan kapag mag-isa mo lang dinadala. Nandito kami, lahat kami. Ayoko kayang idamay. Hindi ka namin tinutulungan dahil obligado kami. Tinutulungan ka namin dahil mahal ka namin bilang isang kaibigan. Maria Clara, narinig ko yung hindi maganda yung kurangga. Anong nangyayari? Crisostomo, puno na ako. Hindi ko na alam kung sino ang aking paniniwalaan. Maria Clara, iha, dapat mong tandaan, ang pagsuway ay hindi kalooban ng Diyos. Padre, hindi ho ba pwedeng kahit ngayon katahimikan muna ang ibigay ninyo? Oo nga po, hindi nakakabawas sa problema ang pananakot. Kung tunay kayong lingkod ng Diyos, dapat may malasakit kayo, hindi pananakot. Mga bata kayo, hindi nyo naiintindihan. Kung hindi kami nakakaintindi, di mas lalong kayo. Crisostomo, bakit ba kailangan nilang pakialaman yung mga sulat ko? Dahil takot sila. Kapag may taong nagdadala ng liwanag, sinusubukan nilang pigilan ito. Kapag may taong nagsisikap magdala ng pagbabago, sinusubukan nilang pigilan. Maging mga liham mo ay naging sandata nila. Lahat ng kilos ninyo ginagawa nilang kasalanan. Kahit ang pinakamalinis na intensyon, pinabaluktot nila. Parang hindi na tayo hinahayaang huminga ng malaya. Pero hindi ako hinto. Ang paaralan ay para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi ito para sa ako. Para ito sa kinabukasan ng bayan. Kung manatili tayong tahimik, hindi lalo lang lalakas ang mga puso. Crisostomo, ako'y natatakot. Pero naintindihan ko na ngayon ang ginagawa mo. Mas malaki pa kaysa sa atin. Hindi takot ang magpapalaya sa atin, Maria, kundi tapang at kaalaman. Teka lang, buti nakabalik ka agad sa San Diego, Ibarra. Ang dami mong plano, ano? Para bang hindi ka napagod sa biyahe. Marami talaga, Victoria. Habang nasa Europa ako, lagi kong iniisip ang bayan. Nakikita ko ang kaunlaran bunga ng edukasyon. Ay nako, nagsisimula na naman ang ating propesor. Pero pasensya na. Pero gusto kong makatulong. Gusto kong magkaroon tayo ng paralan dito sa San Diego. Isang lugar kung saan ang mga bata, mayaman man o mahirap, ay makapag-aral. Kapag may kaalaman ang kabataan, mas malakas ang kinabukasan ng bayan. Isang paaralan para sa lahat, kahit hindi mayaman? Oo, ang kaalaman ay hindi dapat pinapagalitan. Grabe, Senyor Ibarra. Hindi lahat ng galing Europa nag-iisip ng ganito. Karamihan, mas malaki pa ang yabang kaysa pangarap. At ang ganda ng balak mo, hindi lang para sa iilan, kundi para sa ating bayan. Kung magkakaroon man tayo ng edukasyon, Maynila, San Diego, lahat, baka magkakaroon tayo ng totoong pagbabago. Sige na, bago pa ako maiyak, picnic pa rin to, no? Ibarra, may panganib. May mga taong gustong siraan ka. Hindi ka ligtas. Pati ba si Maria Clara? Pati siya ba madadamay? Kung sino ang mahal niya, kanila ring pinupunterya. Hindi tama. Hindi kailangang maging kasangkapan ng mga inosente. Nakakatakot isipin, pero hindi tayo pwedeng umatras. Mga akusasyon lamang yan. Walang katotohanan. Kung ganun, Padre, bakit kayo kinakabahan? Para kayong nagtatago ng apoy sa ilalim ng saya. Maria, hindi ka nila kayang kontrolin. Nandito kami. Hindi ka namin iiwan. Kapag may pang-aapi, may tatayo laban doon. Kasama kami roon. Hindi na panahon ng pananahimik. Kung gusto nila tayong takutin, mas lalong titibay ang loob natin. At andito kami hanggang dulo. Hindi kayo mag-isa sa laban. Hanggat may pag-asa, hindi tayo hinto. Pero bakit lagi tinututulan ang mabuting balak? Bakit sila takot? Dahil sa bayan natin, ang liwanag ay banta sa mga nagnanais na pili. Pero bakit ka pa rin nagpupursige? Dahil naniniwala ako na ang bayan ay pwedeng magbago. Edukasyon ang susi. Kapag natututo ang mga tao, nagkakaroon ng boses. At kapag may boses,
ang lahat ay hindi kayang putulin ito. Tama ka, Ibarra, kapag marunong ang tao, hindi na sila kayang manipulahin. Kapag may kabataan, may pag-asa, sila ang hinaharap. At kapag sama-sama tayong tumindig, hindi nila kayang patahimikin ang tinig ng bayan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tapang at sa taong handang magsimula nito. At kung kailangan, ako ang unang tatayo para sa bayan ng ating mahal. Para sa bayan!